Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito sa inyo sa Colossus 3:12-14. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may nanakit kayo kanino man. Dahil patawad din kayo ng Panginoon. Colossus 3:13. Magpatawaran. May sumikat sa social media kung saan maaaring pahayag ang mga ideya at yung opinion sa ibang tao. Tinawag na itong Twitter. Ngayon po man, ang kapakigpanabang na teknolohiyang ito ay naging daan upang magamit sa pag-aaway ng ibang mga tao. Ipinahayag kasi ng mga tao ang kanilang mga hindi gusto sa ugali at ginagawa ng iba. Maaari mong magamit ng anumang oras ang Twitter at piliin kung sino ang mga taong pinag-usapan sa araw na iyon. Matapos mong kinig pangalan ng tao, ay milyon-milyon mga sinasabi ng mga tao ang mababasa mo. Makita natin dito na maraya at sinuman na magsabi ng masakit na salita sa iba sa kanilang pinaniwalaan at maging sa isinusuot nila. Maaring walang pagmamasakit o pagmamahal sa ipinapakita ng mga taong ito. Pero hindi narapat ang ito ang ginagawa ng mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya naman, sa panahon na harap tayo sa idwaan o hindi pagkakasundo, kumilos tayo bilang isang mananampalataya. Dapat kayong maging mapagmalasakit. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Colossus 3:12. Sa halip, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo. Kung may nanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Ang ganitong klaseng pakitungo ay di lamang para sa taong kasundo natin, kundi maging sa mga taong mahirap pagsamahan. Magpakita tayo ng kagandahang loob at pag-ibig sa mga taong hindi natin gusto ang pag-uugali. Ano ang inyong magagawa upang maparangalan ang Diyos at matulungan ang iba? Purihin po Panginoon. Purihin po ang salita ng Diyos.